tayo. Philips ang tatak. Ang problema niyan, yan, kumukurap siya. Parang nagpi-flicker siya. Yan. Okay, try natin lagyan ng signal. Yan. So may signal siya at mayroon na rin siya mga guhit sa salamin, no? May mga tama na yung salamin nito. So pero try na lang natin kung kakayanin pa natin. Kasi ang problema niyan ay ganyan. Nagpi-flicker siya. Yan. Okay, ito yung Philips natin. Ito yung kanyang model 32. Ang problema niya ay nagpi-flicker na guwit-guwit, tapos parang nagpa-bar lines. So medyo mahirap ang trouble nito. Buksan na lang natin. Ito na, nabuksan na natin yung Philips natin. So yung ang mainboard niya ay ganyan. Yan, ganyan yung mainboard niya. Tapos ang gamit niyang topboard or LCD ay LG single ribbon, tapos dalawang source scope. So dalawang source scope magkabilaan. Okay, so hindi natin alam kung saan dito ang may tama, kung saan dito yung may problema. So ang gagawin natin dyan ay check muna natin yung kanyang ribbon or yung kanyang cuff kung malinis pa, walang sunog, walang problema yung cuff niya. Lalo na dito sa nakadikit sa salamin, dapat malinis muna natin yon bago natin i-trouble para sure tayo na walang damage yung cuff natin. Kasi mamaya damage yung cuff tapos trouble tayo ng trouble dito, pwedeng lumaki yung problema niya. Okay? Okay, so nabuksan na natin yung kanyang salamin at ito naman yung kanyang source cuff. So parang okay naman, parang wala namang lamat ng sunog or kinakalawang. So mamaya sisilipin natin mabuti yan. Yan. Okay. Okay, so okay naman yung kanyang source scope. Wala namang lamat or sunog. So itong LCD nito ay walang side scope ito. So magkabilaan, walang side scope. Yan. Dalawang source scope at isang T-con na isang ribbon. Okay, yun lang ang parts niya sa LCD. Okay, so ang gagawin natin dito ay magkakat tayo ng signal dito. So napakapino ng kanyang circuit dito, napakapino niyan. Ang flicker niya ay medyo mahirap i-analyze yung problema niya. So ito yung topboard niya. Tapos sa kabila ganun din. Ayan, ganun din sa kabila. Dito nakalagay yung data dito. Ayan, add-even niya. So yung pangalawang set ng add-even niya, ito. Diba may nakalagay dito. Ito yung add labo. Yan. Ito yung add natin, ito yung even natin. BGHF, BGHR, BGL. So dito yan. Isa, dalawa, pang-apat. 1, 2, 3, and 4. Ito. 1, 2, 3, and 4. Yan yung add-even natin, yung dalawa. Yan, ito yung add-even natin. Sa kabila, ganun din yan. Sana. Yan. Yung add-even natin dito ay pangalawa din. Isa, dalawa, pangatlo, saka pang-apat. So 1, 2, 3, and 4. Ito. So ito yung add-even natin, yung dalawang to. Yan. So hindi natin alam kung ang problema ng ganong
ano niya, ganong display sa screen ay kung odd even ang problema or nasa signal ang problema niya. Baka dito ang problema or dito sa kabila. Ayan. So medyo mahirap yung problema niya ganon. So pwedeng dito ang problema. Ayan. Itong mga resistor na ito or dito sa cutting. Okay. So ano tayo dito? Try natin kung saang side may problema. So silipin natin yung screen nito kung saang side ang medyo may malala na tama. Okay, so napansin ko yung itong side na to ay naka-zoom tayo. Yan, yung itong side na to ay medyo mapusyaw yung guhit natin dito. Pero pagdating doon sa kabila ay matingkad yung guhit natin dito. Yun, no? Matingkad doon, tapos dito mapusyaw. So pwedeng dito ang problema niya. Yan. Pwede itong side na to ang may problema. Kasi dito mapusyaw yung guhit. Yan, mapusyaw yung guhit dyan. Pagdating naman dito ay matingkad yung guhit. Okay? So dito tayong side dito tayo side mag-cut. Try natin i-hang si odd even dito. Pag hindi makuha sa odd even, dito tayo sa signal. So odd even lang ihang natin dito. Tapos titingnan natin kung may pagbabago. Yan. Okay, so ito na, kinat na natin yung dalawang circuit ng odd even niya. Yan, oh. So nakaputol na yan. Pag nakadapa, nasa kaliwang side. Yan, nasa kaliwang side siya. So tingnan natin kung anong picture niya. So mas malala ang naging problema niya, oh, nung kinat natin yung odd even niya doon. So lumala lalo. Lilipat tayo sa kabila. So dito tayo magka-cut ng kanyang odd even. Try natin kung mapapatino natin siya dito. Okay, so nung nagputol tayo dito sa kabila, mas malala pa rin yung naging epekto niya. Yun, no? Naging ganyan naman yung display nito. So mas malala ang naging epekto nung nagputol tayo ng odd even dito. Yan yung odd even niya, pinutol natin. So mas malala yung naging display. So ibalik na natin ulit yan. Okay, so ito na yung ating wala na yung tatak Philips. Yan. So nakuha na rin natin yung problema niya. So hindi pala siya sa odd even. Hindi odd even ang problema nito, kundi signal lang siya ng mga resistor. Yun, no? Normal na siya. Okay, normal na. So ang naging problema lang niya ay itong side na to. So pag nakadapa yung unit, kaliwang side. Yan. So yun lang yung may problema sa kanya. At nahuli din natin. So ginawa natin dito ay medyo mahirap-hirap din dahil mahirap ito ibalik pag naputol. Yan. So ginawa natin, nag-cut tayo ng odd even, walang nangyari, ganun pa rin. So tinry natin sa kabila. Tinry din natin yung odd even dito sa kabila. Yan. Yun, nag-cut din tayo diyan, wala din nangyari. So bumalik tayo dito. Pag ito kasi ang kinat natin, pag nag-cut tayo ng odd even dito, mas malala yung problema ng screen niya. Talagang parang nawalan siya ng total na signal. So pag dito tayo nag-cut ng odd even, nawalan siya ng signal pero medyo okay pa yung display. Kaya nagduda tayo na dito talaga yung problema niya. So ang ginawa natin, binalik ulit natin lahat ng odd even. Ito binalik din natin. Tapos ito, binalik din natin yung odd even dito. Yan, naka-jumper ulit yan, binalik natin. Tapos ang huli nating step ay naghang tayo ng resistor. So ito nakakabit yan. Itong dalawa nakahang. Yan. Pag kinabit mo yung isa dito, flicker. Pag kinabit mo ito, flicker din. So nakahang na yung dalawa, tapos itong tatlo nakakabit, saka ito nakakabit. So ito lang yung dalawa ang may damage. Yan ay nasa connection ng ito.
yung R104 saka R105. So ito yon, yan yung resistor na yan yung tinanggal natin. Ito. Okay. So nung tinanggal natin yan ay nag-okay na yung unit natin. So hindi siya sa may add even ang problema niya. Saksak ulit natin ito. Tapos tingnan natin. Yan. So lumabas na si Philips. Yan, may signal na siya at okay na yung picture niya. So okay na, wala na yung flicker niya. Yan, or yung kurap-kurap niya na wala na. So normal na yung display natin. Okay. Yan, so pwede na yan. Yan, yun lang yung signal na tinanggal natin, bali 2 piraso. Okay, so okay na yung unit. Hanggang dito na lang yung video natin. So ang unit na to at yung unit na yan ay isa lang yung may-ari, isa lang yung manggagawa na nagdala niyan dito sa atin. Okay, itong isa cutting method, tapos ito naman remove lang ng resistor, okay na siya. Yun.